To green pastures He takes me. I know that He's right there for me in the daytime. While I wander, He watches over me. In the noontime, when I'm thirsty, I know that He's still there for me. To the waters He directs me. He gives me water to drink. Like a shepherd, He leads me, though the way I know not. In the desert, through the valleys, I know my shepherd's with me. Through the valleys, I know that You are there for me. In the darkness, You save me. Through the night, You carry me home. Like a shepherd, He leads me home. The God of servants, the God of kings, God of the universe, God of all things. He rules the oceans, governs the seas. He rules the meadows, mountains, plants, and trees. Still He cares to watch over me, and He grants me all my needs. He leads me, guards me, restores me. For my Lord, my God, my shepherd cares. The courage of Esther, the grace of Ruth, the faith of Elijah and Isaiah's truth. Within the scriptures, the stories tell. They serve one God, the God we serve as well. Still He'll care to watch o'er me, and He'll grant me all my needs. He'll lead me, guard me, restore me. For my Lord, my God, my shepherd
shepherd cares. Despite your weakness, He is your strength. He will be with you through the worst and best. He will provide you all of your needs. Trust every promise that He says He'll keep. For He cares to watch o'er me, and He'll grant me all my needs. He'll lead me, guard me, restore me. For my Lord, my God, my shepherd. For my Lord, my God, my shepherd. For I know my Savior cares for me. Oh Lord, you have searched me, and you know me very well. Where can I flee from your presence, Lord? I'm lost, I know you can tell. Lord, my heart was tainted by sin. How unworthy I have been. You've seen how deep my darkness inside, been far from your bright guiding light. Yet you clothe me with your righteousness by paying the price for me. Now I'm ransomed by your blood, oh Lord. Eternal life now I behold. I heard you, Lord, yet you loved me. I broke your heart, you meant me. Though I have sinned and walked away, you love me anyway. You walked yourself to Calvary, bled and died to set me free. Now I can say, my God, though I am fully known, I'm fully loved. At the cross you offered your life. Through the cross you gave me sight to see how deep your love is for me. Been chained, oh Lord, but now I'm free. You clothe me with your righteousness by paying the price for me. Now I'm ransomed by your blood, oh Lord. Eternal life now I behold. I heard you, Lord, yet you loved me. I broke your heart, you meant me. Though I have sinned and walked away,
Though I am fully known, I'm fully loved. I once was a prisoner, but now I'm free. I once was blind, but now I see. I once was wandering, but now I'm found. Lord, but then you saw me empty, but your grace deemed me worthy. I hurt you, Lord, yet you loved me. I broke your heart, you mend me. Though I have sinned and walked away, you love me anyway. You walked yourself to Calvary, bled and died to set me free. Now I can say, my God, though I am fully known, I'm fully loved. All I can say, my God, yes, I am fully known, yet fully loved. Magandang umaga po mga kapatid. Salamat po sa ating Panginoong Diyos na tayo pong muli ay magkasama-sama pong muli sa araw na ito. Kumusta po kayo mga kapatid? Kumusta ang inyo pong magdamag? Tito Orlan Mariano, good morning po sa inyo. Kumusta po ang inyong magdamag? At salamat po sa ating Panginoong Diyos na narito tayo ngayon upang muli po mag-aral ng kanyang banal na salita. Good morning din po from Australia. Nasa Australia pala si Sister Olive Padilla. Kaya pala sinisilip ko nung nakaraan. Sabi ko parang walang tao. Good morning din po dyan sa inyo. Good morning po. At kay Sister Eleanor de Leon Villanueva. Magandang umaga po. At salamat po sa ating Panginoong Diyos na tayo ngayon ay magkakasamang muli. Friday po ngayon. Ako po ang inyong lingkod. Sa ngalan po ng buong Hope, team ng Hope at Calvary. Ako po ang inyong makakasama sa buong maghapon na ito. Sa umaga pa lang ito sa ating pag-aaral. Sister Nelsie Magsino, good morning po. Welcome po dito sa ating gagawing pag-aaral. Ma'am Maika, good morning. Kahit po yat, mahagang nagising. Thank you, Lord. Kay Ma'am Essie, ganun din, good morning po. At kay Sister Erlinda Esteban Montealto. Tayo ngayon ay isang araw na lamang po at tapos na ang buwan ng February. Ang bilis ng panahon. Napakabilis ng panahon at kung atin pong titingnan ay ano ba ang nangyari po sa ating personal na buhay. Lalong higit sa relasyon po natin sa atin pong Panginoong Diyos. Kay buti ng ating Panginoong na may paunawa po sa atin na kailangan po natin ng consistent na pagtatapat at siyempre paglilingkod po sa Kanya. At sa umaga pong ito, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa buwan po ng February, tingnan natin yung makukuha po nating maganda dito po sa ating pag-aaral sa aklat ng Reflecting Christ. Tingnan po natin ano yung salita ng Diyos na sinabi po niya at isinulat po ni Sister Ellen G. White. Tingnan po natin yon. Kasi importante po kasi hindi po ito sulat ni Ellen G. White lamang po. Ito ay salita ng ating Diyos na siya po yung nagsulat. Okay po, tingnan natin. At kung malaman po natin sa umagang ito, ay kailan pong ang pinakamaganda po ito, may apply po natin. May apply po natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya nga ang pamagat ng ating devotional ay Reflecting
Christ. Pero bago po na tayo po pumalaot sa ating pong lesson sa pag-aaral po natin sa umagang ito, tayo po muna ay manalangin, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. O kay buti mo, aming Panginoong Diyos, na sa umagang ito ay ibangon kami at tugunin ang inyo pong paanyayang mag-aral po ng inyong banal na salita. At salamat po, Panginoon, na sa aming pag-aaral po na ito ay magpapasimula sa mas higit pang malalim na pag-aaral po namin ng inyong banal na kasulatan at upang ito'y amin ding maisakabuhayan, o aming Panginoon. Kaya sa umagang ito, muli kaming nag-aanyaya po na samahan niyo po kami, Panginoong Diyos. Kayo po ang maging liwanag sa daang aming lalakaran at kayo po ang siyang maging inspirasyon po namin habang pinapag-aralan po namin ang inyong pong banal na salita. Hindi sapat ang aming pong karunungan, ngunit salamat po na kayo ang magtuturo dahil kayo ang aming master teacher at kayo rin ang Diyos na siyang gagabay upang maunawaan po namin ito at magkaroon kami ng kasigasigan na pag-aralan pa po ng mas malalim ang inyong banal na salita. At salamat din sa inspirasyon ng banal na Espiritu na aming nakakasama at siya ang aming pong nagiging gabay upang mas maging mabuti, mas maging maalwan para po sa amin ang pag-aaral po ng banal na salita ng Diyos. Kaya po sa umagang ito, nakikiusap kami, Panginoon, na saan man kami naroroon, maging aming mga kapatid sa kanilang mga tahanan, naway ang paglukob ng banal na Espiritu ay maranasan po namin at patuloy kaming puspusin po nito. Ang bunga ng banal na Espiritu naway makita rin sa aming mga buhay, mapalitan ng mga pangit namin pong mga pag-uugali. At narito kami, Panginoong Diyos, wala kaming kakayanan, ngunit salamat, kayo ang gagawa po para sa bawat isa upang maunawaan ang mga pag-aaralan po namin. Pagpatawad rin, anuman po ang nakita po ninyo mga pagkukulang at pagkakasala sa amin. Marami kami, Panginoong Diyos, ng mga pagkakasala, ngunit salamat dahil po sa inyong mapagpalang kamay, dahil kayo ang Diyos na banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan, nagkaroon kami ng pagkakataon sa kaligtasan. Kung kaya, Panginoong Diyos, sa araw na ito, sa amin pong pagpapasimula ng pag-aaral, naway masatisfy po ang uhaw na aming nararamdaman sa iyo pong banal na salita. Panginoon, dinggin niyo po ang aming panalangin at ang lahat po ng ito ay aming dalangin po sa inyo sa makapangyarihang pangalan ng aming pong Panginoong Diyos. Amen. Tayo po ay magsimula na. Good morning po kay Sister Testan. Magandang umaga rin po. Magandang umaga po sa inyo. At kay Sister Nemsi. Nemsi, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Sister Len Mariano, kasama rin po natin. At siyempre si Sister Marlene Darizay. Nais ko pong anyayahan kayo mga kapatid. Kasi magandang habang binabasa ko po, ibinabasa nyo rin. Ang ating pong pag-aaralan, naalala nyo po last Friday, tayo? Yung Sermon on the Mount, yung binabanggit ko po sa inyo na mula chapter 5 hanggang chapter 7 ay puro po salita ito ng atin pong Panginoong Diyos. Di ba po? Binanggit ko po yun sa inyo. At doon din tayo nag-dwell sa time po na yon. Okay, ngayon po, doon pa rin tayo. Nga lang, ang pag-aaralan natin yung verses 43 hanggang 48. Sa lahat po yata ng binabanggit ng ating pong Panginoong Diyos, ito ay isa sa pinakamahirap gawin. Nung binabasa ko po ito at pinag-aaralan, ay sapul ako. Tinamaan ako. Kasi, ang banggit po rito, yung pamagat ng ating lesson ngayong umaga dito sa ating pag-aaral ay God's Law of Forgiving Love. God's Law of Forgiving Love. Particular na tinutukoy po rito yung nasa Matthew 5 verses 43 to 48. Ano po ba ito mga kapatid? Ang pamagat ay ang sabi rito ay love your enemies. Kayo po mga kapatid, tanungin ko kayo, sagutin niyo po sa inyong mga sarili dyan, sa inyong mga tahanan. Mahal po ba ninyo ang inyong kaaway? Di ba po? Mahal po ba natin? Mahal ko ba ang aking kaaway? Kasi siyempre, sabi nga po, di ba?
Sister Lenny Rose Ison Pipito, yun nga pagpapatawad, nahihirapan pa po tayo. Ito, kaaway mo pa ito. Mamahalin mo po ba siya? Diba? Kasi ako doon ako may problema doon sa reconciliation, kaya hangga't maaari iniiwasan ko yung conflict kasi doon ako nahihirapan. Pero dito po sa ating pag-aaral, mayroon pong binabanggit po dito. Sabi po dito, basahin ko sa inyo. 43. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Yun ang unang sabi ng ating Panginoong Diyos. Kasi yun yung sinasabi ng tao. Nating mga tao. Di ba ganun tayo? Oo. Mahalin mo ang iyong kapitbahay. Di ba, Sister Severina Tariela Balagzo, si Sister Penny, diyan po sa may parte ng Sentral. Di ba? Love your neighbor, di ba yun yung nalala nyo, tinakal natin ng Friday? Pero ang sabi rito, and hate your enemy. Yun ang sabi. Pero anong sabi ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi po but I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Lahat po tayo nakakaranas po nito mga kapatid. One way or another, sabi nga po nila, one way or another nakakaranas po tayo nitong ganito. Di ba? Anong ginagawa sa atin ng ating kaaway or yung taong galit sa atin? Ano sabi? Curse you. Di ba? Kinu-curse tayo. Mayroon pang mga ganon ginagawa sa atin. Minarinig tayong ganon na sinasabi sa atin ng mga concern sa atin na tao, or ang worst dito ay yung mga taong gustong pag-awayin palalo tayo. Di ba po? Ano bang sabi? Do good. Anong gagawin natin? Do good to those who hate you. Sa lahat ng namumuhi sa atin, nabubwisit sa atin, gumawa pa rin ng mabuti. And pray. Ito ang pisa pong maganda po. Ipanalangin po natin those who spitefully use you and persecute you. Hindi lang basta po gagawa tayo ng mabuti sa kanila, mga kapatid. Ipagpipray din po natin sila. Di ba? Kaya buting maunawan, pinapaunawa po sa atin ito sa mga ito. Okay po. Good morning po, Pastor Josh. Good morning. Salamat. Kasama ka mamaya. Marami itong reflection si Pastor. Kasi ang sabi nga po dito mga kapatid sa atin pong pag-aaral, ang tinutukoy po dito yung alin po, yung personal affection po natin. Yung atin pong personal affection po natin. Yung character po na dapat ay meron po tayo. Yung pagiging compassionate po natin, yung pagiging benevolent po natin, at yung desire po natin na gumawa ng mabuti po sa ating kapwa. Yun po yung nais na ipaunawa po sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga sabi pa, di ba, naalala nyo po? Naalala nyo, binabanggit po dito yung do good to those, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Okay, di ba? Ang ganda-ganda po nun mga kapatid. Ang ganda-ganda nun. Kasi alalahanin natin, kahit po ang ating Panginoong Diyos ay nagsuffer po yun mga kapatid. Nagsuffer ang ating Panginoong Diyos ng mga ganitong mga pangyayari sa buhay. Di ba? Pero ano nakita po natin sa ating Panginoong Diyos? Yung kababaang loob po niya. Yung kaamuan, nandoon pa rin. Bakit mga kapatid, sinasabi ito ng ating Panginoong Diyos? Pag binasa po natin yung yung sa 12:20 po ng Romans, ay kaganda po ng pagkakasabi doon mga kapatid. Anong sabi? Sa Tagalog, sabi, kaya't kung ang inyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya ay mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay may mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkos daigin mo rin ng mabuti ang masama. Di ba po? Di ba? Ang ganda po nun. Parang may baga sa ulo. Parang mapapaisip siya, bakit ganitong ginagawa sa akin ito samantalang puro na nga kasamaan, di ba? Ang naiisip ko sa kanya.
Di ba? Kaya talagang napakabuti ng na ipinapaunawa po ito sa bawat isa po sa atin sa pag-aaral po natin. Okay, ano bang sabi doon? Sa dagdagan pa natin, ang sabi sa 1 Corinthians 4:12, we have worked wearily with our own hands to earn our living. We bless those who curse us. We are patient with those who abuse us. Ganun sana po yung character na mayroon tayo. Ang problema, pag tayong tao, ay siyempre hindi tayo. Parang ang gamit natin ay an eye for an eye, a tooth for a tooth. Di ba? Parang ganun po ang ginagamit po natin. Kaya ito'y ipinapaunawa sa atin sa umagang ito na talagang mahirap mang gawin, pero kailangan po nating gawin po ito. Okay po. Diretso po tayo mga kapatid sa ating pong pag-aral. Sabi po rito sa verse 45. Bakit ganun yung binabanggit sa verse 44? Sabi sa 45, that you may be sons of your Father in heaven, for He makes His sun on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Di ba? Pareho lang po mga kapatid. Okay po, nawala po ako kasi pasensya na po mga kapatid kasi nawala yata yung internet. Pero salamat sa ating Panginoong Diyos, nandito tayo. Okay, tingnan natin yung binabanggit po dito ni Pastor Diyos. Sabi rito, sa lesson this week, yung lesson po natin ngayon sa Colossians, ito yung naturo sa atin ang tungkol sa paninindigan. Ang tamang paninindigan para sa Diyos ay hindi lang tungkol sa prinsipyo. Hindi lang sa pagtatayo sa kung ano ang tama o ipaglalaban ng tama. Ang panindigan pala sa katotohanan ay tungkol din pala sa pagkakaroon ng ugali ni Jesus sa ating buhay. Nagagawa nating to reflect Christ. Logic is even if alam ko ang bawat talata at salita tungkol sa katotohanan, kung hindi naman ako nababago at hindi ito nakikita sa buhay ko. Yun po importante kasi yung application mga kapatid. Sayang po Natutunan natin ito ngayon pero hindi natin po magawa. Kaya nga, may binabanggit pa po dito sa ating lesson. Di ba, sabi po dun sa 45. Kasi kung ginagawa natin yung binabanggit sa ating ngayon sa ating pag-aaral, sabi rito, Matthew 5:9, pag binalikan po natin. Yes, ma'am. Nawala po yung aking signal, pero nakabalik na rin. Sabi po rito, God blesses those who work for peace, for they will be called the children of God. Alam nyo mga kapatid, kasi naranasan naman po natin na kapag tayo ay may sama ng loob, di ba, sa ating kapwa, wala tayong kapayapaan. Wala po tayong kapayapaan na nararamdaman sa ating sarili. Brother Jonathan Barigawa. Kahit nga yung pagtulog po natin kahit pagtulog po natin, Sister Consolacion, Tagulino Pablo, hirap po tayo. Di ba? Siya pa yung napapanaginipan po natin, parang babango din pa tayo. Ito ba sabi ni Pastor Diyos, kung hindi naman ako nababago at hindi ito nakikita sa buhay ko, hindi pa rin ako naninindigan sa Panginoong Diyos. Kaya importante po ito na talagang ipanalangin po natin na mabago po tayo at kung ano yung reflection ng ating Panginoon, yun ang makita po sa bawat isa sa atin. Ayan na. Kaya napakabuting ipaunawa po ito sa atin. Ano pa ang sabi po rito? Pansinin niyo po Nakita niyo yung pagmamahal ng ating Panginoong Diyos dun sa verse 45? Kung ano yung pagpapala niya sa mabuti, sa masama, pareho lang po. Nakita niyo yung fairness ng ating Panginoong Diyos? Di ba? Kaya dito ay talagang
ipinapaunawa po sa atin ito. Ito yung surprising verse po, di ba? Surprising verse sa atin ito. Pero sa atin po mga tao, ano po mga kapatid? Di ba, ang pagtulong ay doon lang sa mga kaibigan po natin. Parang ganun ang tingin natin. Ay, kahit nga sa pagbibigay ng pagkain, huwag mong bigyan, hindi, galit nga ako dyan di ba? Galit nga ako dyan, di ba? Pag galit ako, hindi ko siya papansinin, di ba? Pero ang ating Panginoong Diyos, hindi ganon. Kaya itinuturo sa atin ito. Bakit? Ano pa ang sabi sa 1 Peter 1:5? Ano pong sabi doon mga kapatid? But now, you must be holy in everything you do. Mga kapatid, just as God who choose you to be His children is holy. Kaya napaka-importante sa ating pong pag-aaral sa umagang ito na kung ano yung nangyari po sa atin ay talagang ano po, ang gawa ng ating Panginoong Diyos bilang siya ating perfect example ay makita po sa atin din yon. Makita. Kung banal ang ating Diyos, dapat nakikita din yung kabanalan po sa atin. Okay, verse 46. For if you love, ayan na. Kasi kanina, di ba yun yung sinasabi? Sa verse 44. Ang sabi, for if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? Di ba? Tayo kasi po mga kapatid, ang hilig-hilig natin saan? Sa reward. Parang pag may gagawin tayong mabuti, ang tanong kaagad natin, ano bang ganansya ko dito? Di ba? Laging ganun po mga kapatid. Laging nagtatanong po sa atin yun. Kaya sabi nga rito, in loving those who love you, there is no evidence of superior principle. Tignan nyo po mga kapatid ha, malinaw to ha. In loving those who love you, there is no evidence of superior principle. Eh saan po mga kapatid? The worst of men will do this. Sabi nga, kahit nga po yung mga publikano, gagawin po nila yun. Pero yung talaga pong ang sokdula ng pagmamahal ay pag inabot po natin yung alin, yung pagmamahal saan? Doon sa mga kaaway po natin. So, kaya sabi sa 47, and if you greet your brother only, what do you do more than others? O, di ba? Kung doon lang natin pinapakita. O, di ba? Hindi yun extraordinaryong gawain kasi talagang gagawin mo po yun mga kapatid. Talagang gagawin ko po yun kasi kaibigan ko yun kapatid ko yun. Di ba? Pero kung mabati kaya natin yung mga ating kaaway or yung nagko-curse sa atin or yung nagpe-persecute sa atin or yung sa ngayon ay yung nagchichismis po sa atin. No, anong gagawin niyo po mga kapatid? Iiwasan natin pag nagkasalubong tayo sa daan, iiwasan po natin. O kaya pagdating po sa verse 48, therefore, ito na mga kapatid. Kasi pag therefore, 'di ba sa conclusion niyan, therefore. Ano sabi? Therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Diba? Complete mga kapatid. Yung perfect na binawin dito, yung complete. Di ba po mga kapatid? Yung alin po ito yung karakter na dapat meron po tayo mga kapatid. At ang divine model po natin ay sino po? Ang atin pong Panginoong Jesus. Diba? Kaya nga reflecting Christ. Kaya ngayon, tingnan po natin mga kapatid, yung magandang binabanggit po dito sa ating pag-aaral. Kasi ang ganda po nitong ating pag-aaral, reflecting Christ. Okay, tingnan natin po mga kapatid. Kasi nga binabanggit kanina di ba sa Romans 12:20, resist not him that is evil. Di ba? Sabing gano'n. Okay, tingnan natin po mga kapatid. Sabi rito, yung nakasulat po sa Matthew 44 to 45, ano po? Ito yung sabi ay, ito yung spirit of the law, sabi din sa ating lesson, pag binasa niyo yung reflecting Christ, ano po? Such was the spirit of the law which the rabbis have misinterpreted as a cold and rigid code of exactions. Kaya,
nung dumating ang ating Panginoong Diyos, itong Sermon on the Mount, isa ito sa tinakel po niya. Isa sa tinakel po niya doon, mga kapatid. Kasi kakaiba eh. Kakaiba yung interpretation natin, Sister Melissa Sanggalang Banaag at kay kapatid na Lawson R. Ikat. Good morning po dyan sa inyo. Kaya yun ang gusto niyang mabago po sa bawat isa po sa atin. Okay, ano pang sabi po rito? They regarded themselves as better than other man. Eh, ganun tayo eh. Ganun ang ugali po natin mga tao. Mas magaling ako dito. Hindi tayo magpatalo. May kanya-kanyang idea tayo. Hindi tayo magpatalo hanggang sa aabutin po talaga natin ang magiging magkaaway po tayo. Ang sabi? Sabi rito, and as entitled to the special favor of God by virtue of their birth as Israelites. But Jesus, ito na sabi, pointed to the spirit of forgiving love. Meron ba tayo po nito? Yung forgiving love. As that which we could give evidence that they were actuated by any higher motives than even the publicans and sinners whom they despised. Kaya po ito yan eh. Kasi tayo po mga kapatid, yung tolerance po natin, ay ako, dali ako mabuisit eh. Yung tolerance po natin mga kapatid, napakaigsi. Salamat po sa Diyos kung ang tolerance nyo hindi ganoon. Kaya nyo itolerate kahit yung parang angit na napag-uugali. Salamat sa Diyos kung mayroon kayong ganoon. Kasi kung hindi, ay talagang dadami po ang ating kaaway. Kaya dito'y ipinapaunawa po sa atin ito ngayon. Na idalangin din natin na habaan po yung PC po natin mga kapatid. Na matolerate po natin kahit na yung parang pangit na napag-uugali. Kaya pag may nakikita ko po yung ganong klaseng virtue ng tao, yung parang niluloko na siya pero parang nandun pa rin yung pag-ibig. Hindi mo pa rin marinig na may sinasabi siyang masama sa kapwa niya. Talaga pong na-amaze po ako doon mga kapatid. Amaze ako. Sabi ko, anong klaseng siya, yung parang relasyon sa ating Diyos meron siya. Bakit ganon ang nagagawa po niya? Ang tanong ko sa sarili ko, bakit ako hindi? Ba't ako hindi ko kaya yung ganong klaseng tolerance po mga kapatid? Kaya ipanalangin po natin sa ating pong Panginoong Diyos. Okay, next. Itong ganda rin. Yung nakasulat po sa Psalms 103 verse 13. Ano pong sabi doon? Sabi doon, He would have them understand how tenderly the heart of God yearned over them. He teaches that like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. Dapat pala ganun ako bilang tatay. Kaya po, kasi kung ang ating Panginoong Diyos, kaya niya akong pagtiyagaan. Di ba po? Kaya niya akong pagtiyagaan. Ito siguro yung magandang maging motivating factor po natin sa umagang ito. Kung ang Diyos nga, sa dami ng kakulitan ko, kasalanan ko, hindi ako nakarinig ng na siya'y nagagalit po sa akin. Ay bakit po ako konting pagkakasala lang ng aming anak, aking asawa, halimbawa, ng aking kapwa, may nagagawa na gano'n na kagad yung akin pong reaction. Kaya dito'y pinapaunawa po sa atin. Pinapaunawa ng atin pong pag-aaral. Kaya sa pagpapatuloy, sabi rito, such a conception of God was never given to the world by any religion but that of Bible. Di ba? Di ba po mga kapatid? Mabuti. Nabasa po natin ito sa banal na kasulatan sa mga panahon na ito. Napag-aralan po natin ito ngayon. Kasi dito'y mauunawaan po natin na kakaiba. Kakaiba ang tinuturo ng ating Panginoong Diyos sa itinuturo ng tao sa atin. Di ba po? Kaiba. Ang tao, pagka nagkasala ang isang tao,
putulin mo yung relasyon mo sa kanya, parang ganon. Puputulin mo. Kung dati nagbibigay ka dahil naging magkaaway kayo, di ba? Wala lahat. Pero ang Diyos, hindi. Hindi, mga kapatid. Kung ano yung binabanggit, di ba? Yung binabanggit doon sa verse 45, wala siyang pinipili po, mga kapatid. Kasi nandun yung love, mga kapatid. Love. Pag tayo kasi visit sa isang tao, nawawala po yung pag-ibig natin. Pero ang Diyos po, mga kapatid, nandoon pa rin. Nandoon pa rin po yung pag-ibig niya sa bawat isa. Okay, kaya ang sabi rito, binabanggit po dito yung hedonism. Hedonism, o di ba ba? Ano tong hedonism? Sabi rito, teaches men to look upon the supreme being as an object of fear rather than of love. Mga kapatid, tayo, ganyan din tayo. Unknowingly, unconsciously, nagagawa po natin itong hedonism. Pag nasa church, anong sabi natin pag sinasaway po natin yung ating anak? Magagalit si Jesus. Kaya, ang na-inculcate sa isip ng ating mga tao, mainitin pala ang ulo si Jesus kapag ka nasa loob ng church at maingay. Mga kapatid, hindi ang ating Panginoong Diyos ang ganun. Tayo. Huwag po nating, sanang yun ang gawin nating panakot sa atin pong mga anak. Yan po yun, ha? Tinuturuan natin ng fear, ng katatakutan, hindi po katatakutan ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Hindi katatakutan ang ating mga. Ang sabi pa, yung hedonism, ano po yun? Malign deity to be appeased by sacrifices. Idolatry din kasi po itong hedonism eh. Rather than a father pouring upon his children the gift of his love. Di ba po, mga kapatid? Kaya dito ipinapaunawa rin sa atin ito sa umagang ito. Kaya kay buti ng ating Diyos na maintindihan po natin ito. Na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya talaga pala sa ating pag-aaral ngayon ay ipinapaunawa, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya pala. Kasi yung mga, kahit yung hindi kaibig-ibig po, mga kapatid, ay iniibig ng ating pong Panginoon. Kung magiging ganun lamang po sana tayo, lahat sa mundong ito, ay wala po sanang problema eh. Walang problema. Lahat. Walang magiging mahirap, walang magiging yung kung ano-ano pang mapangyari sa buhay. Kasi nandun lagi yung pag-ibig ng mga nakaluluwag sa buhay. Di ba po? Yung mga nakakaaluan sa buhay, nandun lagi. Ay di, mas magiging masaya ang ating pong buhay pare-pareho dito sa mundo habang naghihintay po sa kanyang ikalawang pagparito. Okay, ano po ang sabi po rito? Even the people of Israel had become so blinded, ayan na, to the precious teaching of the prophets concerning God that this revelation of His paternal love was an original subject, a new gift to the world. Hindi lamang po yung mga people of Israel, yung ganon. Kahit hanggang ngayon po sa atin, sa loob po ng church, di ba? Ang tanong, naiparamdam po ba natin para-pareho? Naiparamdam ko ba? Wag na po kayo, ako na lang. Naiparamdam ko po ba yung pag-ibig? O baka ako'y nabubulagan din po, mga kapatid. Mayroon kasi tayong tendency, ganito yan eh, na pag sa unang first time na humingi ng tulong, bigay ka agad tayo. Walang ano yan, walang tanong-tanong. Bigay. Pero pag pangalawa, medyo may tanong na tayo konti. Sunod, may tanong, lalong may tanong na. Panghuli, yung mga ang huli ang pumapasok na sa isip natin ay, aba, nasasanay na to ah. Di ba po, mga kapatid? Nasasanay na to. Mukhang pinagluloko na ako nito. May mga ganun na tayong kaisipan po, mga kapatid. No? We are so blinded sa mga ganun po, mga kapatid, na sa halip na yung compassion, yung love
na binabanggit po dati sa ating pong pag-aaral ay yun ang maramdaman po natin, hindi na. Tayo po mismo hindi natin maramdaman yun. Di po ba? Kaya naway hipuin tayo po mga kapatid. Haplusin ng ating pong Panginoong Diyos ang ating mga puso at mabago po tayo. Mabago na ang ating pong maisip, maiparamdam, ayan po, yung pag-ibig sa atin pong kapwa. Lalong higit saan? Sa ating pong mga kaaway. Kasi ito yung topic po natin sa umaga po ito. Kasi kung ginawa natin yon, ang sabi dito ay ano po? Pag ginawa natin yun sa ating mga kaaway, sila'y mapapahiya. Mapapahiya po mga kapatid. At magbabago. Yun po isang pinakamaganda po dito. Kaya nga di sabi doon may dupong may baga sa ulo. Kasi yun eh. Para ma-hit natin yung kanyang kahihiyan din at magbago po siya. Okay, next. Sabi po rito, every good thing we have, each ray of sunshine and shower of rain, every morsel of food, every moment of life is a gift of love. Kung tayo nga, masama rin naman ako eh. Pero pakiramdam natin, pinagpapala tayo ng Diyos. Brother Saddam, try go, good morning. Ay, anong gagawin po natin? Tayo mismo sa ating sarili, alam natin na masama tayo. Hindi tayo makasunod. Pero ang Panginoong Diyos, pinagpapala po tayo. O ngayon, anong treatment ang gagawin po natin sa ating kapwa? O di ba? Ganon din dapat. Ganon din po sana dapat. Ang problema, tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos na ganon nga ang maging reaksyon po natin. Di ba po? Yun ang dapat natin sanang maging reaksyon. Okay, ano ba sabi rito? While we were yet unloving, ayan ha, hindi naman tayo kumahal-mahal eh. Sa dami po ng kasalanan ko mga kapatid, sa kapangitan ng ugali ko. O, kung ang ating Diyos ay hindi banayad sa pagkagalit at sagana sa kawaan, ay baka sinabi po niya sa akin, lumayo ka, hindi kita kilala. Pero salamat sa Diyos, hindi siya ganun. Di ba? Hindi naman ako kaibig-ibig na tao. Pero ang Diyos, mahal niya pa rin ako. Pinapanalangin po niya ako. Tayo lahat, pag-aral natin yung nakaraan, pinapanalangin tayo ng ating Panginoong Diyos. Na naway magbago. Mabago. Di ba po tayo? Ano sabi rito? And unlovely in character. Kamahal-mahal din po ba yung aking ugali? Yung aking karakter? Hindi, mga kapatid. Maruming basahan ang akin pong karakter. Ngunit salamat po sa ating Panginoong Diyos. Sa biyaya po niya, mga kapatid, nalinis. Nalinis po, mga kapatid, yung sa tambak na mga pagkakasala na meron ako yung kapangitan ng aking pong pag-uugali. Ito pa. Hateful and hating one another. Di ba ganun tayo, mga kapatid? Ganun ako. Maigsi ang aking tolerance. Yung mga bagay na parang simple-simple lang, hindi makuha yung instruction, parang ganun po ang tingin ko, mga kapatid. Dahil bakit ako? Ganun din naman eh. Hindi ko nga makuha yung instruction ng ating Panginoong Diyos, pero mahal pa rin ako ng ating Panginoon. Kaya ganun din ang itinuturo niya po sa atin ngayon. Mahalin po natin yung hindi kaibig-ibig, yung ating kaaway. Di ba po, mga kapatid? Kaya napakabuti. Our Father, itong maganda eh, our Heavenly Father had mercy on us. Di kung ganon po ang ginagawa ng ating Panginoong Diyos, yung instruction ng ating Panginoon sa umagang ito, ganon din dapat ang gawin natin. Love your enemies, mga kapatid. Love your enemies. Hindi lang basta, tapos ipinaunawa, hindi lang basta ganon. Pinaunawa sa verse 44, ano yung mga enemy, ano bang ginagawa sa atin ng ating enemies? Yung hate, yung nagagalit sa atin. Ipag-pray din po natin sila. Kaya ang ganda po ng banggit dito, do good. Diba? Do good and pray. Do good and pray sa verse 44. Yun ang gagawin po natin sa kanila. Gawa ng mabuti at ipanalangin po natin sila. Kaso, minsan kahit panalangin natin negative doon sa kaaway po natin. Hindi yun, mga kapatid. Hindi ganong panalangin ang ina-expect po ng ating Panginoon po sa atin. Kaya sa last paragraph ng ating pong pag-aaral sa umagang ito, ganito ang sabi.
Matapos ipaunawa sa atin kung ano yung gagawin po natin, ipinakilala kung gaano yung Diyos ng pag-ibig sa mga naunang paragraph ng ating pong pag-aaral sa umagang ito. Ito naman yung para sa atin. Ini-expect sa bawat isa sa atin. Anong sabi? The children of God. Sino po yon? Tayo po yun, mga kapatid. Kiniklaim po natin yon na tayo children of God. Are those who are partakers of His nature. Ay ano ang nature ng ating Panginoon? Base po sa ating pag-aaral ngayon, God is love. Kaya, lahat po ay dapat iniibig natin kagaya ng ating pong Panginoong Diyos. Kasi, pag balikan natin pag-aaral natin sa verse 45, ganun ang gawa ng ating pong Panginoong Diyos. Sa verse 45 ng Matthew 5. Kaya, ganun din ang in-expect sa bawat isa sa atin. Kasi yung nature niya Kasi nga, ang topic po ang ano po di ba natin, reflecting Christ. O di mag-reflect dapat sa atin kung ano yung ugal natin, Panginoong Diyos. Ganun siya. Ganun po siya. Ganun ang kanyang nature, ang kanyang likas. O di dapat ganun din po tayo. Okay, next. Sabi rito, it is not earthly rank, nor worth, nor nationality, nor religious privileges, which proves that we are members of the family of God. Wala na pong hindi po dito pinag-uusapan po, mga kapatid, kung ano yung nasa dulo ng atin pong pangalan. Wala na po yun. Bawa, lagi natin sa dulo, LPT, ganon. Wala po yun, hindi na po yung pinag-uusapan dito. Hindi na yung pinag-uusapan kung ang aming pamilya ay nandoon sa may mataas na antas sa estado. May mga ganon. Hindi na to usapin ano bang yung posisyon sa iyong trabaho, kung ikaw ba ay supervisor, manager, or ano. Hindi po yun usapin ng mga ganun pong mga bagay, mga kapatid. Hindi rin to usapin kung ako ba ay Pilipino, ako ba ay Hudyo, ako ba ay Hintil. Hindi na po ito usapin nun, mga kapatid. Di ba? Ang usapin po dito, ayan po, tayong lahat po, tayong lahat, member of the family of God. Kaya, ganito po ang pinapagawa sa atin. Kaya napakabuting ipaunawa po ito sa pag-aaral po natin sa umagang ito. Okay, ano pa ang sabi po rito? It is love, a love that embraces all humanity. Yun po ang makita sa atin. Pag-ibig. Pag-ibig. Saan man tayo mapunta, saan man sulok ng mundo tayo mapunta, dito sa San Jose, saan sulok man tayo mapunta, laging yung love ang makita po sa bawat isa sa atin. Diba? Minsan, kahit sa katutubo, hirap tayo gawin ito. Hirap tayong gawin po, mga kapatid. Nahirapan tayo, di ba, Brother Saddam? Nahirapan tayo. Pero, kailangan po nating iparamdam yung pag-ibig sa bawat isa na kasalamuha po natin sa araw-araw. Kasi ang sabi, doon sa ating nakaraang pag-aaral po, mga kapatid, yung sa ating kapwa, di ba po, kung ginawa mo ito sa iyong kalitlitang kapatid, ay ginawa mo rin ito sa akin. Diba? Kaya pag hindi natin na iparamdam yung pag-ibig at buwisit, inis, galit ang ipinaramdam natin sa kanila, sinong pinaramdaman natin ng gano'n? Ang ating Panginoong Diyos. Yun po yun, mga kapatid. Ang sabi pa rito. Sabi pa rito sa ating pong pag-aaral, even sinners whose hearts are not utterly close to God's Spirit will respond to kindness. Di ba? Sino kayang tao yung pinappakitaan mo na ng kabutihan ay galit pa sa'yo? Ay kakaibang tao po yun, mga kapatid. Pinapakitaan mo na ng kabutihan ay galit pa sa'yo. Pero huwag tayong magsasawa po, mga kapatid. Huwag tayong magsasawa. Lalanan natin, hindi naman tayo mas superior sa kanila eh. Pareho lang naman tayo sa paningin ng Diyos na makasalanan. Pareho lang ako sa kanila na makasalanan. Kaya naway, ito yung may paunawa po natin sa ating pong sarili muna. Tapos makita po ng ibang mga tao. Okay, ano pa ang sabi po rito? While they may give hate for hate, they will also give love for love. Ganyan tayo, di ba po, mga kapatid? Hindi mo ako pansinin? Hindi rin kita pansinin. Parang ganun lang po yan, mga kapatid. Hanggang sa maano na yan, lalalim na po ng lalalim. Ayaw mo ako kausapin. Hindi rin kita kausapin. Parang ganun. Pero ang sabi rito, para maiwasan natin yung lahat ng conflict po na ito,
love. Give love for love. Mga kapatid. Give love. Okay, ano masabi rito? But it is only the Spirit of God that gives love for hatred. Di ba? Siya lang, mga kapatid. Kaya dito sa ating lesson ngayon, ipinapaunawa na po, na yung Spirit of God kailangan po natin, mga kapatid. Kaya nga sabi sa isang awit, "Come, Holy Spirit, I need you." Bakit? Kasi ang Holy Spirit, pag nasa ating mga puso, mamuhay sa atin, ang unang niyang gift? Love, mga kapatid. Kaya hindi pala tayo makapagparamdam ng pag-ibig kasi wala sa atin yung Holy Spirit, yung para kasi makita yung bunga na una-una, yung love po, mga kapatid. Kakaiba ang ating Panginoong Diyos, ha? Siya yung nagbibigay ng pagmamahal doon sa mga give love for hatred, mga kapatid. Diba? Kaibuting may paunawa sa atin ito. Ano ba sabi? To be kind to the unthankful and to the evil, to do good, hoping for nothing again. Diba? Siya lang yan, mga kapatid. Diba tayo, pag mayroon tayong binigay na tulong, pagkatapos, Sister Jean Catherine Monte Alto Rosita, may binigay tayong tulong, tapos hindi man lang nag-thank you. Kadami na kagad nating sinabi. Sabi natin, hindi man lang marunong magpasalamat. Tanungin mo ang sarili mo, ikaw, ako tanungin ko ang sarili ko. Marunong ba ako magpasalamat? Pag gising ko kanina umaga, nakapagpasalamat ba ako sa Panginoong Diyos? Pag uwi ko, pagpasok ko, nakapagpasalamat ba ako sa ating Panginoong Diyos? Di ba po? Kaya dito sa ating pong pag-aral ay ipinapaunawa po sa atin yon. Kaya wag po tayo magmalaki, mga kapatid. Kasi marami rin tayong hindi nagagawa sa ating pong Panginoong Diyos. Okay, sabi rito, to be kind to the unthankful and to the evil, to do good, hoping for nothing again, is the insignia of the royalty of heaven, the sure token by which the children of the highest reveal their high estate. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, tayo po ay mga kapatid? Mabago nawa. At yung alin? Mabalot po tayo. Panalangin po natin pare-pare po, mga kapatid, na mabalot tayo ng pag-ibig ng Diyos. At yun ang makita at magawa po natin sa atin pong mga kapwa. Kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon, ay di iparamdam din po natin ito. Hindi lang po, ang priority po natin sa ating lesson ngayon, hindi lamang po yung mga kasundo natin, ha. Ang priority ay alin po, yung atin pong mga kaaway. May gagawin po tayo sa ating mga kaaway, mga kapatid. Anong sabi doon? Ulitin ko po bago ako mag-pray. Sabi doon, bless those who curse you. Yan ang gagawin muna. Bless, then do good to those who hate you. Then, ano masabi? Pray for those who spitefully use you and persecute you. Bless, do good, pray, mga kapatid. Kaya salamat sa ating Panginoong Diyos. Pinaunawa po sa atin ito sa umaga pong ito. Ating pinag-aralan, Matthew 5:43 hanggang 48, mga kapatid. Salamat po sa ating Panginoon na tayo ngayon ay muling pinagpala sa ating pong ginawang pag-aaral. Good morning po, Ma'am Josie. Salamat po. Kasama po namin kayo. And good morning din, Sister Imelda Taniedo. Salamat po na tayo nagkasama-sama. Binigyan tayo ng ating Panginoong Diyos ng pagkakataon makapag-aral. At sa ating reflection, binigyan ni Brother Saddam. Tama po, sir. Kung sa ating sarili, mahirap talaga. Nais kung tayo ay lagi po tayong nakatingin kay Kristo. Walang imposible po sa Kanya. Ang ating Panginoon ay kaya natin pag inilapit sa Panginoon natin at lahat at tayo ay mananalangin. Yun po, mga kapatid. Wala po talagang imposible. Kaya isuko po natin. Ito mapakit natin pag-ugali yung ating pride, yung ating hate, yung ating anger. Naway, alisin po ito ng ating Panginoon Diyos. Kaya dapat natin imbitahan lagi banal na Espiritu. At ang bunga po nito ang makita sa bawat isa po sa atin. Kaya sa umagang ito, salamat, tayo pinagpala. Kung wala na pong mga reflections, tayo po ngayon, mga kapatid, ay dadako na sa atin pong panalangin. Tayo po ay manalangin.
Mapagpala po naming Diyos, kay buti po ninyo na ipaunawa sa amin ang mga pag-aaral po na ito na mahalin din namin ang aming pong mga kaaway. Mahirap pong ito gawin, Panginoon. Ngunit salamat, kayo po ang mag-i-empower sa bawat isa sa amin. Na bagaman mayroong mga taong naiinis sa amin, mga taong masama ang loob sa amin, or mga kami ay may masamang kaisipan, damdamin sa bawat isa sa kanila, matuto kaming ipanalangin po sila, Panginoon. Matuto kaming gumawa ng mabuti pa rin sa bawat isa sa kanila. Magagawa lamang po namin ito, Panginoon, kung kami yung sasamahan. At ang banal na Espiritu ay nasa aming pong mga buhay. Kung kaya, Panginoong Diyos, sa umagang ito, isinusuko po namin sa inyo ang aming mga sarili. Hindi po namin ito kayang gawin kasi kami mayayabang, mapagmataas. Ngunit kung kasama po namin kayo at laging kayo ang gagawa po sa aming buhay, magagampanan po namin ang napag-aralan po namin sa umagang ito. Salamat, Panginoong Diyos, na bagaman kami ay masama, maraming nagagawang hindi mabuti sa inyo, mayroong katigasan ng ulo, ngunit kayo pa rin ang Diyos na siyang patuloy na nagmamahal po sa bawat isa sa amin. O Panginoon, tulungan kami na magawa po ang halimbawang ipinagkaloob niyo po sa amin sa aming pag-aaral po dito sa Matthew 5, o Panginoon Diyos, kay buti na maipaunawa po ito sa amin. At salamat na kayo ang Diyos na siyang magkakalob ng pagkakataon habang mayroon pa kaming hininga at lakas, magampanan po namin ang mga tagubilin po na ito sa bawat isa po sa amin. O Panginoon, sa umagang ito, amin ding tinatagubilin sa inyo ang amin pong buong maghapon. Kayo nawa ang patuloy na sumama po sa amin. Kayo po nawa ang lagi namin maging tanglaw sa madilim na daan ng amin pong dinadaanan. At salamat sa banal na Espiritu na siyang lulukob sa bawat isa. At patuloy na bibigyan kami ng inspirasyon at comfort anuman ang aming pinagdaraanan sa aming mga buhay. Panginoon naming Diyos, anuman po ang kakulangan sa iba't ibang aspeto po ng aming mga pamumuhay, ang tangi po naming dalangin, punan po lahat ang mga kakulangan ito. At kayo lamang ang Diyos na patuloy naming sasambahin, anuman ang nangyayari po sa aming mga buhay. Salamat o Diyos na anuman ang mga pangangailangan sa lahat ng mga nakaririnig ng panalangin po na ito. O Panginoong Diyos, kayo nawa ang patuloy na magkaloob po nito sa bawat isa sa kanila. At salamat, binigyan din kami ng maayos na internet signal upang makapag-aral ng maayos sa magang ito. At salamat din, Panginoong Diyos, na kayo ang Diyos na buhay na higit na nakakaalam ng pinakamabuti sa bawat isa. Ang lahat po ng ito ay aming dalangin po sa inyo sa makapangyarihang pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, salamat po. Salamat po. Bukas, mga kapatid, sino man ang mga kasama nyo rito ay di patuloy po nating subaybayan ang huling lesson po para sa buwan ng February. At tingnan pa po natin ang mga tagubil natin Panginoong Diyos na ninanais po niya na makita po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Paalam po mga kapatid. Paalam po sa inyong lahat. We have been called to follow Christ. We are to preach, we are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go? For us I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He says